Ano pang kayang magawa at mapatunayan kung tayo'y hindi napagkaitan sa mga bagay na dapat sana nating makamtan? Kay saya sanang pagmasdan, kay saya sanang tunghayan. Ngunit sa anong ugat ay ako'y nilimot na ba ng tagumpay? May kulang man sa aking buhay, damdamin ko'y hindi malulumbay. Pangarap ko'y hindi mawawalay. Ako ay si Kate J. Villas, 10 years old, taga Kabaliwan. Tulumi kay Suon, then ako'y kamanghuran. Siya ay isang mabuting anak at isa sa mga nangungunang mag-aaral sa kanilang pangkat. Trabaho sa akong mama kay mga muti asahay, nalagyan siya kamuti, then akong papa construction worker. Sa kabila ng mga matatamis ng ngiti ni Cathy, ay hindi lingid sa nakararami ang pagsubok na dinadala nito sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Kaya't kung bibigyan man ng pagkakataong humiling, gusto na ko na lagaan ko niya kay anak na ko si Kate kay 2011. Buwan na siya sa June 18. Ang ako paabot ni Kate, dili June, July pa. 6 months. Ingon gud ang manabang nga kanang likado ay mga asawa. Gingnan akong bana kay kanang ubos ang bata. Gawas gud sa dili pa niya ting anak. Gampingan dyan ako si Kati sa akong ilam, sa akong sabakan. Wajud ko naghasol pa na kuan. Ang dali na siya hinggawas. Nya wa ko nag-expect nga kanang pagawas niya. Kanang wa ko nagkuan pagdahom nga kanang kuan siya ba. Disable. Kung siya gidawat, kumahalon ko ni panggaon ko ni akong anak. Kay ingani man ni gihatag ni si Ginoo. Ako na lang yun ni siyang ako gini siyang atibanon panggaon. Kasi nga pinangga yun na si kayo na mo. manghugas, manimpyo, ug mamilo. Ingon na si Kati nga, maayaw lang kog alsahan. Ako ra na mo lakaw. Maingon, kay kapoy lang kakayo mag-alsa pa, bugat ra pa ko. Maingon siya. Unsa naman ka na grade ron day? Grade 8. Karamihan sa atin ay tila nakalimot na sa bilin ni Gato Cereza kung saan ang kabataan ang tinaguriang pag-asa ng bayan. Sapagkat hindi na edukasyon ang tinatanaw na susi ng mga ito sa pag-unlad. Pero sa batang gaya ni Cathy, napatuloy ang paghakbang sa paaralan. Di alintana ang kapansanang dala-dala nito na siyang hindi naging dadlang upang patuloy na magsumikap. Cathy as a student kay very shy. Shy type kay si Cathy, dili kay siya mag-halubilo sa iyang mga classmate. Pero ang iyang advantage is kusog kay siya trabaho sa mga buluhaton sa school. Ang mga gagmay lang nga butang kay siya competitive in terms of project, assessment. Maski sa iyang disability, grabe kay siya mo lihok bitaw. Dili siya tapulan nga pagkabata. So, achiever po siya, ma? Yes. Bali na mong lipayat. Karon nga year, grabe kayo yung achievement. Dili siya mabuhi sa iyang mga classmate. Grabe kayo siya ka-love sa iyang classmate. Siya ang pinaka-love sa tanan niyang classmate. Ang sahon din sa iyang classmate. Na siya, dalon niyang wheelchair, iyang mga gamit. Pusog kayo siya mga atiman ba. Basta na activity, hindi siya kanabitong ilahi. Pero ang piliun dyan nilang group si Cathy kay kamumugod ko siya sa klase. Pandit siya, maniguro. Kung family kay kuan gusto na ko tabangan sila. Ano ko makakaman og eskwela kay para matabangan ako sila.
Narabaho ka. Ngayong araw mismo, napag-alaman namin ang nakatagong susi sa pag-unawa kung bakit ganoon na lamang kalakas ang kanyang determinasyon at pag-asang mabuhay. Ang kanyang pananampalataya sa may kapal. Paan dili na ko biyaan ang Ginoo. Paggamit ko sa Ginoo, gahan ko mo share sa ban. So ang imong kusog kay ang imong pagsalig sa Ginoo. Kung wala tayo salig niya, kay mag-unsa na lang kahata, magkubog-kubog na lang bakata, mag-panigarilyo, or magkuan bata, adto sa bar, baron, maunsa na lang kahata kung wala tayo pagsalig sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo, maunsa na lang kahata. Mapaktos, sa tanan na itong buhaton. Ayon sa pambansang sanggunian ukol sa ugnayang pangmay kapansanan, tinatayang umabot sa 2,070,879 ang bilang ng rehistradong PWDs o Person with Disabilities sa bansa. 39% nito o nasa 809,352 ay nabibilang sa may pisikal na kapansanan gaya ni Cathy. Ko ma-experience o black ka. Sige lang. Gusto na ko ma-experience na ITL nga. Kung katabang ko sa kong papa o mama sa ilang trabaho, kung sa mga trabaho, kanang mga bugat pa na tabangan ako sila. Sa bayan ng Palumpon, Leyte, mayroong humigit kumulang na 1,044 na bilang ng mga rehistradong PWD o Persons with Disability. At meron pang iilan ng mga individual na hindi pa nakarehistro. Na ang mga requirements ay aron i-comply nila ang matagana mo sila og ID na PWD. 1 by 1 ID picture, barangay certification, then napod may booklet nga ihatag kay para sa ilang mga benepisyo. For example, mapalit sila og tambal, na sila discount, medical certificate. And after that, ma-comply na nila, himo na mo sila og ID. Good for 5 years. Bisag inana ta natay kapansanan, paningkamot gyapon ta nga ma-expose gyapon ta sa community. Karon ma'am kanang naabay like kanang murag PWD nga nakaabot og college or nakahuman. PWD siya. Ang ihang kapansanan is wala siya IT. Gitabangan na siya namo. Maaron maka-kuan siya og TE. Mahal mo gud siya. Kita na gud ka na mo sponsor nga na wheelchair, sungkod, crutches, nga niya tag Hindi lamang dito nagtatapos ang paghihirap ni Cathy. Dahil noong kasagsagan ng makasaysayang bagyong Yolanda, ay naipit ang daliri nito na nagresulta sa isang operasyon. Nakatuig siguro si Cathy gioperahan sa kamot. Kinaawin kamot. Kuko. Dikit man na iyang kamot niya, gioperahan na siya. Nagastoan na usa ka katong Amerikano anak bana sa anak sa among pastora nga di man tanan namo
pa-operahan kay dili lagi na mo kung ano unta buwagon ni gusto man siya kay makatabang man ni Kati. May abot tong bagyong Yolanda baya 2013 mo sito. Kuan, natama ka na iyang kamot sa una na mao na siya napiko kay hinggawas mong unod ng anak kadakang unod sa iyang kamot. Subalit, kung tutuusin, ito'y nagsilbing biyaya rin sa pagtuklas ng nakatagong dahilan sa kanyang kalagayan. Ang istorya sa doktor nga, mao puno nang ingana akong anak kay kanang nakakaon ko kanang mga inisprihan, mga chemicals ba. Mao na istorya sa doktor. Mao ko na nang ingana, disabled si Kati. Kuhan, maghilak lang ko. Kaya bisan akong manoy, maingog siya nga, ano na gitagaan mo kas ginog anak ng ana. Day nga, dili mo ka manaway. Hindi mo katigihim, mong hilabotan ng uban. Nganong gitagaan pa mo, ikaw pa may gitagaan og anak nga disabled. Giingnan ko sa kong maguwang. Ayun po, gawaton na lang ni ako noy kay mauman nga gihatag si Ginoo nako. Basin naa siguro tumong ang ginawa ni bataa. Ang batang gaya ni Kati ang nagpapatunay na libre ang mangarap sa buhay. Bake. Mag-bake sa mga cake. Makatabang ko sa mga tao. Maging missionary. Kaya para makashare sa mga uban nga katong wala na pag-asa. Maniguro lang kay ayaw kawa o paglaom ka may gamit sa instrument sa Ginoo para sa uban. Ikaw may maka-inspire. Mas makatabang ang edukasyon ko. Kay asa-asa ka, madawat siya sa trabaho. Kaya aning wakay kuan butang mahuman. Dili-dilian man ka. Dili man ka makasudot trabaho. May jud na akay ka ng makahuman ka. Kaya nga makasud kag maayong trabaho. Dili bugat imong trabaho, gaan. Ya, mao po na pinaka-importante nga. Labas tanan mga makamao focus pagbasa, pagsuwat, mao gyud na pinaka-importante. Pagblanse. Siguro sila eskwela kay para makatabang po sila sa lain. Makatabang po sila sa ilang pamilya. Nga maniguro jud kag eskwela, paniguro jud ana imong assignment, mga paningo para makapasa pug ka mga project himua. Pero mintihan ako pahinumdum niya iyang mga homework. Ako na pahinumduman mo buhat siya sa iyang mga homework. Sila man akong inspiration sa akong pag-eskwela. Itong siya ang akong magbalantay. Luke 1:37. For no word God will ever feel. Nakakalungkot isipin ang mga nakaantabay na salita pag ikaw ay pinanganak na may kapansanan. Walang silbi, palamunin at sakit sa ulo. Ngunit kung ating mas kilalaning mabuti, sila'y may pangarap din na gustong abutin, kasabay ng mga bagay na nagagawa rin sa kabila ng kanilang pagkukulang. Tunay ngang wala sa sukat ng paa ang mararating nito, distansya, kung saan gaya ng kanta, take me deeper than my feet could ever wander.